Hindi mo gustong maranasan to. Gabi na at mag-isa lang ako sa kwarto, biglang nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Kuya Marco. Ana, gabihin ako ng uwi. May tinatapos lang kami. Napatingin ako sa itaas ng aming double-deck na kama. Bakit parang may tao? Dahan-dahan kong sinilip. Sa gilid ng itaas na kama, may isang ulong nakasilip, patiwarik. Imposible. Kakatext lang ni Kuya. Ngunit ang mukha, kamukhang kamukha niya. Habang tinititigan ko, dahan-dahang nag-iba ang kanyang mukha. Ang ngiti ay unti-unting lumapad, halos mapunit ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim, malalim at walang buhay. Ang kanyang buhok ay humaba, tumutulo na parang basang damo. Hindi ito si Kuya Marco. Nakatitig lang ito sa akin. Ang nakakakilabot ng ngiti nito ay hindi nawawala. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Para akong naparalisa sa takot. Sa isang iglap, ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Nanginginig sa takot, nagdasal ako na sana ay mawala na ito. Pagdilat ko, wala na ang mukha. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may narinig akong isang mahinang bulong mula sa itaas. Shh! Dito lang ako. Follow for more.